Ito nga pala mga boss, galing sa dealer to. Walang mekaniko si dealer, so pinasa sa atin. Under warranty ito mga boss. Pero ang problema lang naman nito ay overflow. So ayaw daw tumigil yung pagtulo ng gasolina, lalo kapag nakaganyan, naka-standby. So pagdating dito, hindi naman siya tumulo. Kaya lang sabi ko, obserbahan natin kasi tutulo talagang pilit yan kung yan ay may problema rin sa karburador, kung may dumi. So kaya ang ginawa natin, in-standby natin ng ilang minuto, and then pagkita natin do sa drain hose, do sa overflow, ayan, may pumapatak na paunti-unti. So yan na nga, pagka mga ganitong problema, ano lang yan, nagkaroon lang ng dumi, nakahigop lang ng dumi yung karburador, pumasok do sa karburador. Kasi minsan kapag ang gasolina natin madumi, yun talaga nangyayari, nag-overflow. So ayan na, lakas ng pumatak. Minsan daw may mas malakas pa dyan, halos tuloy-tuloy yung tulo. At kapag kaganyan ang problema, lilinisin lang yung karburador. Pagkalinis ng karburador, ibabalik na ulit kasi ano naman yan bagong bago. Ang nangyari lang talaga dyan, meron niya mga, sabi lang nila, yung mga foreign matter, yung mga dumi na nahigop galing do sa tangke, or nakapagsalin to ng, halimbawa, sa mga buti-buti, tapos yun, nakahigop kasi almost 500 pa lang yung natatakbo, ayan, nag-overflow na. Ayan, kung mapapansin yung mga boss, mabilis yung tulo, kaya kailangan magawa kasi bagong-bago nga. Delikado pati yan pag ganyan, pag nagtutulo. Tsaka isa pa, malakas sa gasolina pagka malakas yung overflow. Kaya ang gagawin dito, babaklasin lang yung karburador. So kapag binaklas naman yung karburador, ay i-adjust na rin natin yung air and fuel mixture nya, kasi hindi pa raw na-adjust simula nung makuha sa dealer or sa ASA. Kaya ito, pinababaklasan natin. Minsan naman nag-i-stock lang yung kanyang float valve kahit walang dumi, meron pagkakataong ganon. Kaya ang gagawin nga lang, babaklasin. So walang ibang gagawin dyan mga boss. At ayun nga pala, ipapachange na rin daw kasi nasa first 500 na natatakbo, so isasabay na rin yung change oil. And isa pa, kapag nakalas nyo na yung carburetor, yung fuel barrel niyan mga boss, sa float valve, lilinisin nyo rin yan para sigurado isang bukasan lang. At kapag hindi nyo nilinis, baka may maiwan na hindi magdudubli-dubli gawa. Kaya ayun, yan ang nililinis natin. So malinis naman yung carburetor mga boss, maliit lang yung nakita natin dumi. So mas matubig pa yung kamay natin. Ayan, wala naman siya mga bara-bara. So yun, isasauli lang natin. Hangin-hanginan lang yan. Pag nahanginan, siguro nga parang may mga maliliit na buha-buhangin, mga ganun yung mga napasangat. Kasi konting, sabi nga lang yung hairline dun sa kanyang float valve ay tutulo na talaga yan. So sabi ko nga kanina mga boss, yan, pina-change oil na rin kasi first 500 na. So ito, nakikabit na. Pagkabit, ayan na, wala nang katagas-tagas. So ibig sabihin, linis-linis lang kasi bago nga naman yan Pero kung sa mga ganyang pagkakataon mga boss, nilinis tapos tumutulo, nagka-problema yung float valve, so pwedeng i-request ng ng bago. Kaya dito, ibalik na natin yung sa routing ng kanyang hose. Balik natin ito sa dati, tapos yan, wala namang tumutulo na. So di ba, goods na ulit. So yun lang naman ang concern dito sa napakabagong Barako 2 2024. Pagkakuha, ilang linggo lang daw ito tapos break in nga, and then nagkaroon na ng overflow. So yun, in-adjust na rin natin yung air screw nito mga boss, 3.5, and ganun lang, wala nang ibang ginalaw. So dito nga pala, sa mga wala namang
Yung pang nagiging problema talaga pagka ganito naman sa Barako 2. Adjust lang yung carburetor. And pag na-adjust, okay na yan. Madali na yan paandarin. Hindi na yan mag-overflow. Kasi sabi, pag tumulo daw yung gasolina, napakahirap paandarin. So, yun nga yun. Lunod.